Dapat maintindihan ng taong bayan, yung AMLC, ang tinatrack niya is the movement of funds. So hindi ibig sabihin, yan ang laman ng bank account. It is pag kunwari, katulad kami sa Congress, di ba, may MOOE kami, di ba? Tapos every month, may pumapasok sa account namin, 500,000, kunwari, yung sinasabi ng bonus, pag may bonus kami, 1.5 million o 2 million, naka-apat na checking tig pa 500. Dahil 500 yan, edi CTR na kaagad yan. O after yan, kunwari ako, ililipat ko ngayon siya doon sa aking account na pangsweldo sa mga tao. Kasi itong MOOE, pangbayad mo yan na kung ano-anong ginagastos mo, pangsweldo mo sa mga extrang taong kinukuha mo. So ilalabas mo ulit siya ng 4 na 500. O di ibig sabihin nun, 2 million, 4 million na yun. Pero kung nilabas mo yung pera dahil pinangsweldo mo, may natira ba? Di ba zero? Pero ang nakalagay sa AMLA na CTR is ilang transactions, 8, at ang amount niya ay nasa 4 million pesos. Pero ang natira sa akin, 0. Tsaka yung ano ma'am, yung time frame kasi mula 2005 hanggang 2026, 20 years ang kanila pong inadapt para maging billion, ma'am. O isa pa yun, di ba? Eh kung tutusin mo, kung yung 2022 to 2026, nasa 63.8 million lang yun na transactions. Ilan yung large transactions from 2022 to 2026? Because that is the only period in question. Let us not deceive the public. Let us tell the public kung ano talaga yung nire-report natin. Diba kasi kung may matibay naman tayong ebidensya, then hindi natin kailangan i-deceive yung public. Di ipakita nyo kung ano talaga yun, hindi yung gagawin nyo exaggerated na from 2005 to... Diba? Parang if you're doing that, parang gusto nyong, ang tawag dito, yung i-build yung mindset ng tao. Huwag natin gawing mangmang ang mga Pilipino. Turuan natin sila ng tama. We have to educate the public na hindi porket it's there, it means it's yours.